Kapag nakita ninyong nakawala ang baka o tupa ng inyong kapwa Israelita, huwag ninyo itong pababayaan, huliin ninyo at dalhin sa may-ari. Kung malayo ang tirahan ng may-ari o kung hindi ninyo alam kung kanino, iuwi muna ninyo ito at hintayin hanapin ng may-ari saka ninyo ibigay. Ganyan din ang gagawin ninyo sa asno, damit o anumang bagay na inyong napulot na maaaring naiwala ng isang Israelita. Ibalik ninyo sa may-ari. Kapag nakita ninyong nabuwal ang baka o asno ng inyong kapwa, tulungan ninyong ibangon iyon. Ang mga babae ay huwag magsusuot ng kasuotang panlalaki o ang mga lalaki ng kasuotang pambabae. Sino mang gumawa nito ay kasuklam-suklam kay Yahweh na ating Diyos. Kung may makita kayong pugad ng ibon sa lupa o sa punong kahoy na may inakay o kaya may nililimlimang itlog, huwag ninyong huhulihin ang inahin. Maaari ninyong kunin ang inakay o ang itlog, ngunit pakawalan ninyo ang inahin upang mabuhay kayo ng mahaba at masagana. Lagyan ninyo ng harang ang bubong ng bahay at gagawin ninyo upang hindi kayo managot sakaling may mahulog mula roon. Huwag ninyong tatamnan ng magkaibang binhi ang inyong ubasan. Kapag ginawa ninyo iyon, ang bunga ng ibang binhi at ng inyong ubas ay dapat dalhin lahat sa sanktuaryo. Huwag ninyo pagsasamahin sa iisang araro ang baka at ang asno. Huwag kayong magsusuot ng damit na yari sa pinagsanib na lana at lino. Lagyan ninyo ng palawit ang 4 na sulok ng inyong balabal. Mga tuntunin tungkol sa puri ng isang babae. Kung pinakasalan ng isang lalaki ang isang babae at pagkatapos magtalik ay inayawan niya ang babae at pinagbintangang hindi na ito birhen ng pakasalan niya, dudulog sa matatandang pinuno ng bayan ang mga magulang ng babae, dala ang katibayan ng pagkabirhen ng kanilang anak nang ito'y mag-asawa. Ganito ang sasabihin ng ama: ipinakasal ko sa lalaking ito ang anak kong babae, ngunit ngayon ayaw na ng lalaking ito ang anak ko. Sinira niya ang puri ng aking anak at ipinamalita niyang hindi na ito birhen ng pakasalan niya. Subalit narito po ang katunayan ng kanyang pagkabirhen. At ilalagay nila sa harapan ng matatandang pinuno ang damit na may bahid ng dugo ng babae. Pagkatapos nito, huhulihin ng mga pinuno ng bayan ang lalaki at kanilang hahagupitin. Bukod doon, siya'y pagmumultahin ng 100 pirasong pilak at iyo'y ibibigay sa ama ng babae dahil sa ginawa niyang paninirang puri sa isang babaeng Israelita. Sila'y mananatiling mag-asawa at ang babae hindi maaaring palayasin at hiwalayan ng lalaki habang siya'y nabubuhay. Ngunit kung totoo ang bintang at walang makitang katunayan ng pagiging birhen, ilalabas ang babae sa may pintuan ng bahay ng kanyang ama. Babatuhin siya roon ng mga kalalakihan ng lungsod hanggang sa mamatay sapagkat gumawa siya ng malaking kasalanan sa bahay mismo ng kanyang ama. At ito'y kasuklam-suklam na gawain sa Israel. Sa ganyang paraan ninyo aalisin ang ganitong uri ng kasamaan sa inyong sambayanan. Kapag ang isang lalaki na huling kasiping ang asawa ng iba, pareho silang dapat patayin. Sa ganyang paraan ninyo aalisin ang ganitong uri ng kasamaan sa Israel. Kapag ang isang lalaki ay nahuling nakikipagtalik sa isang dalagang nakatakda ng ikasal at hindi naman ito humingi ng saklolo, gayong sila'y nasa loob ng bayan,
dapat ninyo silang ilabas ng bayan at batuhin hanggang mamatay sapagkat hindi humingi ng saklodo ang babae at ang lalaki naman ay lumapastangan ng isang babaeng malapit ng ikasal. Sa ganitong paraan ninyo aalisin ang ganitong uri ng kasamaan sa inyong sambayanan. Kapag ang isang dalagang nakatakda ng ikasal ay ginahasa sa labas ng lungsod, ang lalaki lamang ang dapat patayin, hindi paparusahan ng babae sapagkat wala siyang kasalanan. Ang lalaki lamang ang may kasalanan sapagkat katumbas na rin ito ang pagsalakay at pagpatay ng kapwa-tao. Ang babae ay ginahasa sa isang lugar na walang katao-tao at walang makakarinig humingi man ito ng saklolo. Kapag ang isang dalagang hindi pa nakatakdang ikasal ay ginahasa ng isang lalaki at nahuli ang lalaking iyon, bibigyan niya ng 50 pirasong pilak ang ama ng babae at pakakasalan niya ang babae. Dahil sinira niya ang puri nito, hindi maaaring palayasin at hiwalayan ng lalaki ang babae. Hindi dapat pakasalan ng anak ang ibang asawa ng kanyang ama. Hindi niya dapat ilagay sa kahihiyan ng kanyang sariling ama. Mga hindi kabilang sa sambayanan ng Diyos. Ang isang lalaking kinapon o naputulan ng ari ay hindi maaaring ibilang sa sambayanan ni Yahweh. Sino mang anak sa labas ay hindi maaaring ibilang sa sambayanan ni Yahweh hanggang sa 10 salin ng kanyang lahi. Ang isang Amonita o Moabita ay hindi maaaring ibilang sa sambayanan ni Yahweh hanggang sa 10 salin ng kanilang lahi, sapagkat hindi nila kayo binigyan ng pagkain at inumin nang kayo'y naglalakbay mula sa Ehipto. Bukod dito, inupahan pa nila si Balaam na anak ni Beor at taga Petor sa Mesopotamia para sumpain kayo. Gayunman hindi siya dininig ng Diyos ninyong si Yahweh. Sa halip, pinagpala niya kayo sapagkat mahal kayo ni Yahweh. Kailanmay huwag ninyo silang tutulungan upang sila'y maging mapayapa o mangsagana. Huwag ninyong kasusuklaman ng mga Edomita sapagkat sila'y mga kapatid ninyo. Gayon din ang mga Ehipsyo sapagkat kayo'y nanirahan sa kanilang lupain. Maaaring ibilang sa sambayanan ni Yahweh ang 3 salin ng kanilang lahi. Mga tuntunin tungkol sa kalinisan sa loob ng kampo. Sa panahon ng digmaan, umiwas kayo sa anumang maaaring magparumi sa inyo sa loob ng inyong kampo. Kapag nilabasan ng sariling binhi ang isang lalaki habang natutulog, lalabasan siya ng kampo at hindi mo nababalik. Maliligo siya sa dapit hapon. Paglubog ng araw, saka lamang siya babalik sa kampo. Maglalaan kayo ng isang lugar sa labas ng kampo na gagawin ninyong palikuran. Magdala rin kayo ng kahoy bukod pa sa inyong mga sandata. Gagamitin ninyo itong panghukay at pangtabon kayo kapag kayo'y dudumi. Naglilibot ang Diyos ninyong si Yahweh sa inyong kampo upang iligtas kayo sa mga kaaway at sila'y ipalupig sa inyo. Kaya't kailangang manatiling malinis sa paningin ng Diyos ang inyong kampo. Baka pabayaan niya kayo kapag nakita niyang marumi ang kampo. Iba't ibang tuntunin. Ang isang aliping tumakas at lumipat sa inyo ay huwag ninyong ibabalik sa dati niyang amo. Mananatili siya sa inyo at hayaan siyang tumira kung saan niya gusto sa loob ng inyong bayan. Huwag ninyo siyang aapihin. Sino mang Israelita, babae man o lalaki, ay hindi maaring magbenta ng panandaliang aliw bilang pagsamba
Ang salaping kinita sa ganitong mahalay na paraan ay hindi maaaring ipagkaloob sa bahay ng Diyos ninyong si Yahweh bilang pagtupad sa isang panata. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang pagbebenta ng panandaliang aliw bilang pagsamba. Huwag kayong magpapautang na may tubo sa inyong kapwa Israelita, maging pera, pagkain o anumang maaaring patubuan. Maaari ninyong patubuan ang mga dayuhan, ngunit hindi ang inyong kapwa Israelita, upang pagpalain kayo ni Yahweh sa inyong mga gawain pagdating ninyo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Huwag ninyong kakaligtaang tuparin ang panata ninyo kay Yahweh. Tiyak na sisingilin niya kayo kapag hindi ninyo tinupad iyon. Hindi kasalanan kung hindi kayo gagawa ng panata, ngunit kailangan tuparin ang anumang kusang loob na pangako ninyo kay Yahweh. Kapag kayo'y pumasok sa ubasan ng inyong kapwa, maaari kayong kumain ng bunga niyon hanggang gusto ninyo. Huwag lamang kayong mag-uuwi. Kung mapadaan naman kayo sa triguhan ng inyong kapwa, maaari kayong pumitas ng mga uhay sa pamamagitan ng mga kamay, ngunit huwag kayong gagamit ng karit. Tungkol sa paghihiwalay at pag-aasawang muli. Kung mag-aasawa ang isang lalaki, ngunit dumating ang panahon na ayaw na niya sa babae dahil may natuklasan siya ritong hindi kaaya-aya at gumawa siya ng kasulatan ng paghihiwalay, ibinigay ito sa babae at pinalayas ito sa kanyang pamamahay. Kung ang babaeng hiniwalayan ay may asawa sa iba at hiniwalayang muli matapos bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay o kaya'y namatay ang ikalawang asawa at paalisin rin ito sa kanyang pamamahay, ang babae ay hindi na maaaring pakasalan pa ng kanyang unang asawa. Ang babae ay tuturing ng marumi, magiging kasuklam-suklam kay Yahweh kung papakisamahan pa nito ang babae. Hindi ninyo dapat tungisan ang lupaing ibibigay niya sa inyo. Iba't ibang tuntunin. Ang lalaking bagong kasal ay hindi maaaring maglingkod sa buo anumang gawaing bayan sa loob ng 1 taon. Hahayaan muna siyang lumigaya sa piling ng kanyang asawa. Huwag ninyong kukuning sangla ang gilingan na ginagamit ng isang tao para sa kanyang pagkain, sapagkat para na rin ninyong kinuha ang kanyang ikinabubuhay. Sino mang dumukot sa kapwa niya Israelita upang alipinin o ipagbiling ay dapat patayin. Sa ganitong paraan ninyo alisin ang kasamaang tulad nito. Tungkol sa mga sakit sa balat na parang ketong, sundin ninyong mabuti ang sasabihin sa inyo ng mga paring Levita, sapagkat iyon ang tagubilin ko sa kanila. Alalahanin ninyo ang ginawa ni Yahweh na inyong Diyos kay Miriam nang kayo'y naglalakbay mula sa Ehipto. Kung kayo'y magpapautang sa inyong kapatid, huwag kayong papasok sa bahay niya para kunin ang kanyang sangla. Maghintay kayo sa labas upang doon tanggapin ang sanla na kusang ibibigay ng nangutang. Kung balabal ang sangla ng isang mahirap na nangungutang sa inyo, huwag ninyong palilipasin ang gabi na nasa inyo ang sanla. Dapat maibalik iyon sa kanya paglubog ng araw, sapagkat iyon lamang ang gagamitin niya sa pagtulog. Sa gayon, tatanaw siya ng utang na loob sa inyo at kalulugdan kayo ng Diyos ninyong si Yahweh. Huwag ninyong ipagkakait ang kaukulang bayad sa inyong mahihirap at nangangailangang manggagawa. Maging siya may kapwa Israelita o dayuhan na nakikipamayan sa inyo. Bago lumubog ang araw, ibigay na ninyo sa kanya ang sweldo niya para sa maghapon, sapagkat iyon lamang ang inaasahan niya sa buhay.
Kapag hindi ninyo ibinigay agad at dumaing siya kay Yahweh, iyon ay pananagutan ninyo. Hindi dapat parusahan ng kamatayan ang mga magulang dahil sa krimeng nagawa ng anak ni ang anak dahil sa krimeng nagawa ng magulang. Ang mismong may sala lamang ang siyang dapat patayin. Huwag ninyong pagkakaita ng katarungan ng mga dayuhan o ang mga ulila. Huwag din ninyong kukuning sanla ang mga balabal ng babaeng balo. Inuutos ko ito sa inyo sapagkat dapat ninyong alalahaning naging alipin din kayo sa Ehipto at iniligtas kayo roon ng Diyos ninyong si Yahweh. Kung sa pagliligpit ng ani ay may maiwan kayong mga uhay, huwag na ninyong babalikan iyon. Hayaan na ninyong mapulot iyon ng mga dayuhan, ulila at mga biyuda. Sa ganoon, pagpapalain kayo ni Yahweh sa lahat ninyong gawain. Kapag napitasan na ninyong minsan ang inyong mga ulibo, huwag na ninyong babalikan ang natira. Hayaan na ninyo iyon sa mga dayuhan, ulila at mga biyuda. Kapag naani na ninyo ang inyong ubas, huwag na ninyong babalikan ang natira. Hayaan na ninyo iyon sa mga dayuhan, ulila at mga biyuda. Alalahanin ninyong kayo'y naging alipin din sa Ehipto. Iyan ang dahilan kaya inuutos ko to sa inyo.